Hello, hello, Virgo Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading para po sa buwan ng Abril. Naku, pang-apat na month na po tayo para sa taong ito. Ano po kaya naghihintay para sa ating lahat? We'll see, we'll see. Holy Spirit, Spirit Guides, pakibigay po sa aming mga Virgo ang mensaheng dapat naming malaman para sa buwan na ito. So inhale and exhale. Your cards are... But first, thank you muna mga mahal kong Virgo, mga kapwa ko Virgo, for not skipping the ads po ha. Saka po sa lahat ng mga nagla-like, nagko-comment, and also for those na talaga namang sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the King of Cups. Okay, ngayong buwan na ito, Virgo, tinatawag ka ng yung spirit guides na utak ang pairalin at huwag emosyon. Okay? Marami kang dapat gawin ngayong buwan na ito. At hindi daw makakatulong na masyado kang emotional. Yung bigla-bigla ka magagalit, naiirita, matatakot, aatras. Yung bang yung iyong desisyon ay nakabase sa iyong emosyon. Mali yun. Okay? So now, sabi dito, matutunan mo this month to calm down. Mag-relax. Mag-isip muna before talking, before speaking, before making a reaction, or making a concrete decision. Narinig ko na minsan, kapag meron kang dapat pagdesisyonan, tulugan mo daw muna. No? Matulog ka muna, ipahinga mo muna, and then kinabukasan, kapag naliwanagan ka na, doon ka mag-decide. Okay? You need to parang namnamin daw muna yung katahimikan ng isip mo before tackling the issue or before making a choice. Parang ganyan. So, importante, balansehin natin, Virgo, ang ating sarili ngayong buwan na ito. Grounding, meditation, listening to music, watching your favorite show or favorite movie, whatever makes you feel calm, gawin mo yan ngayong buwan na ito. Okay? Good for you. Kasi naramdaman ko marami kang gagawin eh. Marami kang pagkakaabalahan. Kaya importante yung mga moments of calmness, happiness, makakatulong yan sa'yo para balansehin ang emosyon at ang buhay in general. Okay? In your core energy, meron kang the Moon card. Si Moon card sinasabi dito, Virgo, na let's trust our intuition and our instinct this month. Okay? Maraming mga bagay sa buhay natin na hindi natin sure. Hindi tayo sigurado sa dako pa roon, kung ano ba yung dapat kong kaharapin, hindi ako sure, hindi ako sigurado, pero okay lang yun. Okay, alam ko tayong mga Virgo, pare-pareho tayo. We try to plan things out. We try to pangunahan yung mga bagay-bagay base sa ating plano. Ganon tayo. We are great planners. We are great strategists, no? Magaling tayong maging analytical, no, sa mga bagay-bagay. To some point na labis-labis tayong binabagabag kapag yung ating mga plano ay hindi dumidikit sa ating reality. At nakakaburyong yun, nakakasakit ng ulo, di ba? Pero sabi dito, trust your instinct. Pag alam mong kaya mo, ilaban mo. Pag alam mong gusto mo na, puntahan mo. Pag alam mong right time na, katigan mo yon, do it. Okay? Huwag mong hahayaan na maharangan ka ng mga uncertainty sa paligid. You need to listen to yourself more and push forward dahil yung kaliwanagan, kayang-kaya mo yung marating. Okay? Ngayon, sinasabihan ka ng yung spirit guides to listen to yourself. Do not worry. The answer will come at the right time. And it will all make sense. Okay? Clarify natin. The Four of Wands. Sabi dito, panahon to for you to enjoy whatever you have. Kapag ine-enjoy mo yung mga bagay na yan, hindi mo iindahin yung hirap ng lakad na ito or yung hindi kasiguraduhan. No? Hindi mo siya maiinda. Kasi sabi dito, let's enjoy what we're doing. Let's enjoy the process. Kasi kapag ganun,
humuhusay ka, ginaganahan ka, tumitibay ka, madali mo maaabot ang iyong milestone. So do not doubt yourself ha. Alam ko na meron kang tinutumbok ngayon, meron kang milestone na gustong abutin ngayong Abril. Ano kaya yan? Mamaya pag-usapan natin. Pero sabi dito, kung ano man itong milestone na balak mong abutin, kayang-kaya eh. Basta wag pagdududahan ng sarili, idiretso lamang, enjoy it, and you will reach that milestone. Magugulat ka na lang na parang, ay, andyan na. Ay, abot ko na. Ay, kaya ko na pala. Okay? So, don't doubt yourself. Okay? So, Virgo, dahil bagong buwan ito, nako, ilapag mo na yung manifestation mo. Kung ano yung mga balak mong makuha ngayong buwan na to, dali. This is the right time. Comment down below. Isulat mo, I manifest blank in my life this April. It will arrive for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 9 of Pentacles. Sabi dito, mag-focus ka on your own happiness. Okay? On your own rewards. Ganyan. Sabi dito, huwag mong kakalimutan na i-reward ang sarili mo sa lahat ng pinagpapaguran mo ngayong buwan na ito. Okay? If you are very, very busy with your negosyo, with your trabaho, with your project, give time for yourself. Importante ito. Okay? Para hindi ka ma-burn out, para hindi mo maramdaman na parang alila na ako ng aking trabahong ito, para hindi mo ma-feel na robot na ako. Give time for yourself. Okay? Maraming hindi sigurado at yan nagpapastress sa iyo eh. Yung mga hindi sure, yung mga hindi kumpirmado, sobrang stress ang dulot niyan sa iyo. Kaya importanteng i-enjoy natin ang ating sarili with the company of the people that we love. Okay? Pero sabi dito, Virgo, this month matutong panghawakan ang iyong kaperahan. Okay? Make sure na meron kang natatabi, meron kang ipon, at meron kang nakahandang resources anytime na kailanganin mo. Okay? 9 of Pentacles, the Ace of Swords. Sabi dito, dapat maliwanag sa'yo, Virgo, kung ano yung mga bagay na priorities mo for yourself. Yung ipon ko, gamit ko, kung kailangan ko nang bumili ng bagong cellphone, why not? O kaya, kung kailangan ko nang magtabi for my own future, why not? Dapat daw malinaw sa'yo yung para sa'yo. Yung magiging financially independent ka na or financially stable ka na para nang sa ganon sa future maliwanag, safe, stable, okay, secured. Ganyan, okay? Kung ito man po ay negosyo, project, career-wise o career move, sinasabihan ka ng iyong spirit guides na make sure na ngayon malinaw na sa'yo kung paano mo siya gagawin. Example, yung mga kaibigan ko dyang Virgo sa abroad, iniisip mo na, ay, kailangan meron ako sarili kong pera, hindi puro padala. So ngayon, magtatabi ka na ng maliit na portion for yourself para after a year, meron ka ng sariling ipon, parang ganyan. So it's all about you, preparing your own wealth, preparing your own money para pagdating sa kinabukasan, kayang-kaya mong tahakin kahit ano. Okay? Importante yan for you. So Virgo, kamusta po kayo today? Anong ginagawa mo while watching this video? Nasaan ka? Anong pinagkakaabalahan mo habang nakikinig nito? Comment down below. In the area of what you need, meron naman po kayong the Hierophant. Alam mo, sabi dito Virgo, kailangan mong alamin yung commitments mo sa mga bagay-bagay. Example, pangarap mong matapos na ang papeles na ito. Pero kailangan mo daw tignan, teka, araw-araw ko ba siyang inaatupag o kung kailan lang ako sinisipag, no? Kung meron kang bagay na gusto mong matapos, gusto mong maging successful, gusto mong magkaroon ng magandang bunga, kailangan mo daw i-revisit yung iyong commitment sa kanya. Am I giving my all or 50% lang? Am I giving my full attention o paandap-andap lang? Kailangan daw ngayon magbigay tayo ng maraming effort sa isang bagay na gusto nating i-commit ang ating sarili para nang sa ganon magkaroon siya ng magandang bunga. Okay? Some of you naghahanap ng permanenteng trabaho, naghahanap ng permanenteng love life, naghahanap ng permanenteng bahay. Kita ko yan dito. And this month, you need to really open yourself for concrete decision para sa mga bagay na yan. The Devil card, ang kanyang nag-clarify.
So, sabi dito ng iyong spirit guides, you really need to make sure na yung mga bagay sa paligid mo ay hindi ilusyon at hindi basta-basta, alam mo yun, manipulation lang or peking bagay. Okay? If it's all about your contract, make sure na lahat ng aspeto dyan binabasa mo para alam mo kung pabor sa'yo yan or lugi ka. Ganon din, halimbawa, sa mga tao sa paligid mo, kung love life man yan, kung lover man yan, or potential manliligaw, make sure na siya ay tapat at hindi ka pinapaikot para lang makuha yung gusto niya. Kung ito ay family member o katrabaho, make sure na meron kang higher knowledge at huwag kang papahulog sa mga manipulation, matamis sa salita, or pang-iisa ng ibang tao sa paligid mo. You need to have your full commitment sa isang bagay para maintindihan mo lahat-lahat at makita mo agad-agad kung niloloko ka or hindi. Okay? Stay away from manipulative people. Stay away from those na talaga namang mapang-isa. Kaya importante talaga, balansehin mo muna. Huwag kang mag-oo or hihindi ng base lamang sa iyong emosyon. Maraming tao ang magaling mag-manipulate ng emotions eh. Yung talagang emotional blackmail. So iwas ka sa mga yan and isip ang pairalin mo para alam mo kung ano yung mga dapat mong ingatan at kapitan. Okay? Beware of these people na mga manipulative or impostora, mga ganyan. No? So know your higher knowledge, palawakin mong isip mo, palawakin mong mata mo para makita mo kung sino yung katiwatiwala at hindi. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Queen of Cups. Si Queen of Cups, sinasabi dito na yes, malabo yung mga bagay-bagay, yes, nakakatakot, yes, parang hindi ako sigurado, pero sinasabi dito, listen to your heart. Alam ng puso mo kung ano yung mga dapat mong ilaban, kung ano yung mga gusto mong mapanalunan, at kung ano yung magpapaligaya sa'yo. Katigan mo yon, okay? Your heart, your intuition will tell you ano ba talaga ang nais ko, ano ba talaga ang purpose ko, ano ba talaga ang mag-fulfill sa akin. Pakinggan mo yon. And kahit malabo, kahit hindi sigurado, alam ko ilalaban mo yan. Gayon tayo mga Virgo eh. Kapag nakapag-decide na tayo, wala nang makakapigil sa atin, wala nang makakapagpabago ng isip natin hanggang sa maabot natin yung goal. Ganon tayo kasigurado sa ating sarili na kahit maraming malabo sa paligid, we will push because our heart tells us what to do. Okay? So the Queen of Cups rather, the Ten of Wands. Okay. Sabi dito, kapag mahal mo yan, kapag gusto mo yan, bukod sa commitment at pag-iwas sa mga temptasyon, pag-iwas sa mga maling tao, kailangan nating ilagay or ibigay ang ating hard work. Kailangan nating i-push ang ating sarili para ibigay ang necessary effort or necessary energy para ito'y magtagumpay. Kasi kapag ganon, Virgo, kapag nilaan mo yung pagod, pawis, kayod, energy, hard work dyan, yung pinapangarap lang, eto, kuhang-kuha mo in the near future. Okay? Nasa isip mo lang sa'yo mo, gusto ko tong makuha. Pero sabi ni Kapalaran, paghirapan mo, ituloy mo, pagpaguran mo, and then here, kuhang-kuha mo siya with the Ace of Cups in your near future. Ang tabayanan mo, 1 week, 1 month, or 1 year from now, iyo na itong bagay na minimitihi mo lamang. Okay? Pinapangarap po lang sa iyo, God, gusto kong tumbukin to, pero hindi ako sure, wala akong tiwala sa sarili ko, paano. Here, nasa kamay mo na dahil you give your full commitment, umiwas ka sa mga temptasyon, istorbo, mga maling tao, malinaw sa iyo na ito yung magbibigay sa iyo talaga ng kapirahang pansarili. Kahit mahirap, kahit mabigat ilalaban ko, Lord, I feel in my heart, akin to. And then you try to just be kalmado, relax, gagawin ko to, Lord, okay lang, itutuloy ko, relax lang ako. Heto, nasa kamay mo. Iyong-iyo yung bagong blessing. So, sinasabi dito ng iyong spirit guides, ang lahat ng gagawin mo ngayon ay may saysay. Lahat ng pagod mo ngayon, makukuha mo yung magandang bunga. So, panahon talaga to for us to really work hard for the things that we want dahil abot kamay siya. Okay? Clarify natin. The Ace of Cups,
The Eight of Cups. Yes, itong bagong bagay na darating, ito yung magpo-propel sa'yo para iwanan yung mga bagay na pinagtitiisan mo before. Sabi mo, "Hay, may bago lang dumating, ayoko na magtiis dito, gora na ako sa bago." So, you are now finding the happy place or happy job or better world or better level ng buhay mo. Pagdating dito, a year from now, a month from now, a week from now, you will realize na, okay, may much better pa para sa akin. Hindi ko kailangan matakot, abot kamay ko ito. Okay? Good luck for you. Congrats po. In your challenge, meron kang the Two of Wands. Si Two of Wands, sinasabi dito na panahon na for you, Virgo, to think clearly. Maliwanag na maliwanag sa isip mo kung ano yung balak mong gawin. And time na for you this time to take a risk. Okay? Ito yung napakalaking challenge for you. Alam ko tayo mga Virgo, medyo nahihirapan tayo to take a risk, to be spontaneous, to charge forward. Okay lang yan. Naiintindihan ko. Pero tinatawag ka talaga to go out of your comfort zone. Mag-try ka ng mga bagong bagay na hindi mo pa nagagawa before, pero narinig ko panahon na. Panahon na for us to grow, for us to try something new, sumubok ng mga bagong bagay na unfamiliar or talaga namang nakakatakot pero alam mong ito yung right way. Do that, it will lead you to your much needed growth and expansion. Okay? Kaya panahon to para magplano daw. Narinig ko na yung plano mo ay hindi pa daw masyadong pulido. Sabi, kailangan daw i-double check. Double check, double check, double check para makita mo kung talagang okay na yung plano before making a move. Okay? Two of Wands, the Ten of Cups. Sabi dito, ramdam ng yung spirit guides kung paano mo pinapahalagahan yung mga ginagawa mo for your family. Yung angkla ng lahat ng plano mo ay para sa pamilya. Makatapos si anak, makagraduate si anak, maka-supply sa needs ng family, maintenance ng magulang, makabayad sa utang, matubos yung lupa or bahay na nakasangla, no? Marami kang mga move for the family na talagang tsinatsaga mo. So ngayon sabi dito, make sure na lahat ng hakbang mo ay klaro para maibigay mo yung needs na pampamilya na gusto mo, para maabot mo siya. Panahon talaga to para kumilos nang sa ganun, magkaroon na rin daw talaga ng pag-aluwan or magandang outcome for the family. Okay? Importante yan for you. Sabi rin dito, kung meron kang plano at medyo hindi sang-ayon ng buong pamilya sa plano mo, kausapin mo daw sila para magkaroon kayo ng intindihan, maplansya at magkaroon kayo ng solid na tulungan. Okay? In your fortune, solitude. In silence, peace prevails. Sabi dito, kunin mo yung mga time na tahimik ka. Sabi ko nga sa'yo, yung mga time na for meditation, relaxation, time on your own, para makapag-isip ka ng tama at hindi ka maapektuhan sa gulo ng paligid. Kasi kapag kalmado ang isip, kalmado ang katawan, doon ka talaga makapag-isip ng malinaw para sa mga bagay na gusto mong gawin for your family and also for your future. Meron kang 10-10 here, completion. Sabi dito, daanan mo yung proseso, kompletuhin mo, tapusin mo, kasi ready ka na mag-step forward sa next level ng buhay mo. Okay? In your fortune, meron kang the Queen of Wands. Napakaganda nito. Narinig ko, you're gonna be chosen. Yung inaakala mong bagay na parang feeling mo, lipas ka na, tapos ka na, or wala nang nangyari, ramdam ko dito na babalikan ka or kakausapin ka para sabihin na ikaw yung best person para sa trabahong ito o sa endeavor na ito. So good luck. The opportunity will be yours. Okay? For other Virgo dyan, ramdam ko po dito there will be an event or lugar na pupuntahan ka tapos maraming tao and then you are gonna be parang nahihiya, walang confidence, tinatawag ka ngayon to just show your beautiful self. Be authentically you. Kasi kapag ganon, makukuha mo yung magandang outcome dyan. So, wag ka nang mahiya, wag ka nang matakot. People see you the way you see yourself. Kaya, wag mo nang isipin na ginajudge ka or nilalait ka. No. Don't listen to that. And you will enjoy what's about to come for you. Sabi ko nga, chosen one ka, approve ka, sa'yo ibibigay dahil kayang-kaya mo. Okay? Someone saw your potential and it will be given to you. Good news ito, kunin mo. Okay? Queen of Wands,
The Sun card, yes. Good news talaga. Tapos na to. Okay na to. Kapag lumalabas si Sun, tapos dinoble pa niya, nasa fortune pa, talaga namang a very, very happy, freeing, and good life ang dadanasin mo ngayong buwan na ito. Ramdam ko dito talagang merong good news sa darating for you eh. Magandang balita at hindi ka makapaniwala na sa akin binigay, sa akin pinagkaloob, sa akin natapos yung magandang journey na yon. So, wag ka nang maghalukip-kip dyan, wag ka nang matakot, wag ka nang mag-worry. Darating po yung magandang balita sa hinihintay mo at tataas ulit ang confidence mo to fight and go dahil sa'yo talaga ipinagkaloob. Congrats ha, i-claim mo to para sa'yo to. Some of you gagaling din sa sakit, gagaling sa isang mahirap na problema, or kung dumanas ka ng hardship, mga bagay na hindi sigurado, malabo, lilinaw na ang lahat at talagang secured ka na sa gagawin mo na yan. Congrats po. Okay? In your divine messages, adjustments are required. Sabi dito, panahon na for you to adjust. Matutong mamaloktot, matutong maghanap ng tamang diskarte, matutong mag-isip kung ano yung applicable para sa'yo, nang sa ganun, matumbok na natin ang ating mga goals. This month is all about your goal, kaya kailangan mong magpakakalmado para maabot siya. Okay? In your divine messages, you have the Three of Wands. Sabi dito, alam mo, narinig ko, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Ano daw ba yung hinihintay mo? Parang ganun eh. Meron kang gustong ipasa na project or ipasa na dokumento or sabihin sa isang tao or lakarin ng isang bagay. Pero parang ikaw mismo pinapatagal mo. Hindi mo pa siya ina-actionan, nakatayo ka lang dyan, nakaupo ka lang dyan, naiisip mo yung mga dapat mong gawin, pero wala kang ginagawang aksyon. Your spirit guides are telling you, charge forward, take a bold move, lumarga ka na, your swerte is waiting for you. Okay? Importante yan. Three of Wands, the Wheel of Fortune. Yes, kakasabi ko lang, your swerte is waiting for you. So kung nakatayo ka lang dyan at naghihintay, ano mangyayari? Nga, di ba? So you need to make a bold choice or you need to tell yourself na, sige na nga, lalakarin ko na. Sige na nga, ipapasa ko na. Sige na nga, susubukan ko na. Doon magsimulang umikot ang kapalaran dahil ikaw mismo ang nagsimula. Okay? So it will happen for you. Magnet ka ngayon ng swerte, kaya kunin mo yung chance na ito. Okay? In your outcome, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have bread, period of prosperity and abundance. Yes, sabi ko nga sa inyo, yung malabo, lilinaw, mag-celebrate ka din kasi abot kamay yung goal, kaya unti-unti ka mag-e-enjoy sa proseso. So panahon talaga to for abundance and prosperity. Kunin mo to, claim mo to, para sa iyo yan. You also have spear, heartache over what you no longer have. Sabi dito talaga namang malungkot yung mga iiwanan, pero proseso yan eh. Ganyan talaga eh. You will realize na hindi para sa akin yon, ito yung para sa akin. Okay lang, move on na ako, I accept it. Okay? Another message, you have wealth. Wow! This is a very, very wealthy month para sa'yo. Congrats po. I-claim mo to, paniwalaan mong sa'yo to, it will happen for you. You also have both money or property through an inheritance, winning, or windfall. Talaga namang uulanin ka ng pera, biyaya, wealth. Congrats. Manlibre ka naman. Kapwa ko Virgo, okay? Happy, happy time is coming. Good news about money will be ours. Congrats, congrats. Ang outcome po natin for buong April 2026, patulay sa May, ito po ay the Chariot card. Yehey! Everything now advances. Kung meron kang hinihintay na umandar or nakabinbin, nakahinto, makakaasa ka, aandar na yan. For many of you, naghihintay ng visa para makalipad na. Naku, ito na yun. Naghihintay ka ng trabaho, ang tagal-tagal, napakalabo ngayon. Abot kamay na siya, aandar na siya, moving forward ka na. You are ready for this blessing. You are ready for this new journey. Kaya kapitan mo, kahit malabo, kahit nakakatakot, kahit hindi ka sure, keep on working on that. Keep that faith. Ilaban mo yan. Because your goal, talaga namang aandar in your favor. Worthy to ng celebration pagdating ng Mayo. Okay? Good for you. Clarify natin.
The Queen of Pentacles. Wow! Kung ano man yung kaperahan na iniisip mo, halimbawa, balak mo itayo yung negosyo na yan, balak mo simulan yung career move, or pag-iiba ng destinasyon, o pag-iiba ng trabaho, or meron kang balak i-implement na bago sa trabaho mo, sa negosyo mo, it will lead you to the advancement of your money. Lalago ang pera ngayon. Lalago ang yung ah, finances, kumbaga. Meron ka na madudukot sa oras na kailanganin mo. Wow! Congrats! Handa na ba ang bulsa? Handa na ba ang wallet sa pagpasok ng mga bagong pera na ito na magpapa-advance sa'yo? Congrats, congrats mga mahal kong Virgo. Money, money, money. Reading talaga ito. Congrats po. So, mga kapwa ko Virgo, yan po ang inyong April 2026. Saan po kayo nakaresonate, ha? Comment po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Virgo today. Thank you po ha for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.